Ayan, once again class, good evening sa ating lahat. And good evening din sa mga students na wala ngayon, na they will just review this video, no? So, saan dito, we have 9 students. Good evening sa ating lahat. So, kindly help me later. I hope that nandyan yung calculators ninyo. So, help me with the calculations. Okay, so bear with me in our class for today para matapos na tayo sa subject na to. Okay, so yung topic natin ngayon, class, is kumbaga continuation. Itong first natin na example is continuation sa topic natin last time. So this is out of plane eccentric load. Ibig sabihin is, yung topic kasi natin last time is kung saan yung plane natin, nandoon din yung ating force P. Diba? Then last topic natin, last example was, yung ating force P is, meron na tayong eccentricity. Diba? If you can remember. So for today, bibigyan natin ng another example, tapos next topic na yun ta. Okay? So again, for this one, pag meron tayong bending, no? Because of our load P, meron tayong eccentricity, what will happen to our bolt? Nandito pa tayo sa bolted steel connections, class, ha? So what will happen to our bolt is mag-bowed siya. Ay, kalalong sa Bisaya, no? So mag-bend siya. So, ibig sabihin, magkakaroon ng moment, no? Bending. And kumbaga, magkakaroon tayo ng FB. Okay? So let's proceed with our second example for this specific topic na bending in bolts. So refer to the figure shown. We have 20 millimeter diameter bolts. We have allowable stresses are as follows. We have bolt shear stress. We have FV is equivalent to 101 megapascal. Kita mo ko na. Then we have bolt bearing stress. Shear is pagkagisi sa tuang bolt. Bearing is sa tibay ng ating bolt, ibig sabihin yung ating plate yung masisira, madrag siya. Ang plate, ang malustred siya ba? Dako ang opening sa ating plate. Then next is bolt tensile stress. So intention, ibig sabihin mag-bend. Literal. No, mag-bend ang ato ang bolt. So that is in tensile. Na mabira siya. Mabend ng mabira. Hindi naman siya literal nga mabend. Mura lang siya o mabira. Okay. So, that is 125 MPa. That is FT. So, proceed tayo. Number 1, what is our load capacity F if i-base lang po daw natin sa shearing stress of bolts? Okay, so ibig sabihin, let us ignore everything. Shearing stress lang yung ating isolve. Or ibig sabihin, yung stress coming from shearing, yan lang daw yung ating i-consider. Okay, proceed tayo. So, dito, nasa right side natin, ito yung drawing kanina. And ito yung drawing na naka-side. Side view, front view. Okay, number 1 tayo. Number 1, ang gusto niya is load bearing capacity F based on shearing stress. So, shear is pagkagisi, FV, i-equal natin, di ba? FV is given 100, allowable to siya, class, binigay, 101 MPa. And then, yung formula natin siya, shearing stress of volts is force F, di ba? Tama ba? F divided by, bahina nila, no? Pila ka 10. So, formula sa ta. Area sa atong bolt, no? Individual bolt area.
times number of volts. Tapos, number of, sa itong palatandaan na to. NS na na, number of section, di ba? Kapag kuan siya, duha ka section ang kailangan magisi, dapat is kuan siya, kaning twice times 2. So, in this case, kapag shearing ng ating bolt, isa lang ka section, di ba? Ano lang? Isa lang. Di ba? Mostly pag times 2 kapag nakapalaman siya, based sa atong mga past nga mga examples, di ba? Pag dalawang plate, isang plate, tapos may bolt, yan yung NS na dalawa. Ano itong NS ba to? Basta ka to, number of sections. Okay, proceed tayo. So, para ma-solve natin to class, di ba, i-equate natin yung allowable CFV is equivalent sa actual na FV. So, therefore, that is 101 megapascal. So, that is Newton per mm squared. Then, F natin, yan yung hinahanap. Ano daw yung kanyang pinakamalaking F na makakaya based on shear. Area ng bolt is pag diameter, 0.25 pi, then diameter is diameter asa ka 20 mm. Nakalagay dito, no? So, diameter ng ating bolt is 20 mm. So, times 20 squared, no? 0.25 pi d squared. Muna siya. Then, proceed tayo next. NB, number of bolts, di ba? We have our F. Siyempre, bahin-bahinan mana nila. I-divide mana nila, no? Equally. So, times natin, we have 10. 10 ba? 1, 2, 3, 4, 5. 10. Then, number of sections is isa lang. Again based sa ating mga past na mga examples, times 2 kapag nakapalaman siya. So, dalawang plate, may isang plate, tapos may bolt. So, dito, isang section lang yung mag-shear. So, paki-calculator class, what is our force F based on shearing? Pagkagisi sa bolt. So, that is 317,300.301 kilonewton. So, F po natin is equivalent to 317.300. This is Newton. Dito is kilonewton na siya. Ayan, final answer. Ayan. Wala, same lang na, syempre. Kaya wala pa man na ito i-consider ang eccentricity. Pag shear, wala tayo labot sa eccentricity, ana. Number 2. So, proceed tayo. Number 2 class, yung hinahanap po natin is load capacity F based on bearing stress of bolts. So, kapag bearing, di ba, matibay masyado yung iyong bolt, so, ibig sabihin, madrag ang plate nimo ang mag-failure or ang mag-fail. Ibig sabihin, malustrid siya ba? So, madrag good siya. So, ang bolt ma-misplace, mubaba siya. Nabudako ang iyang opening. So, proceed tayo. Number 2 is for bearing. So, actual na allowable natin is FP is equivalent to 1.2 ng ating FU. Ayan. Then, formula natin, small fp, that is our actual, is our F divided by the area ng ating gina-bear FP, AP. So, kita ninyo yung color green, di ba? Kumbaga, yan yung
ating area. Pero technically, kasi pababa yung ating pababa yung ating force, dili na mao-literal. So kung mag-top view ta, kung baga kanay top view, draw yun na to respeto nga top view. Mo niya, kaling color red, mo ni mong plate. Tapos mo ning plate nga katong dako. So mo ni siya, kani. So, color green. O siya kani, tama ni siya nga area, pero dili na literal. Kaning dapat naka-top view dapat siya. Diba? Kaya ang pag-bear man niya, ibig sabihin is, diba? Magbaba siya ang bolt. No? So, ang outcome niya is kani, malustrid ni, kani siya. So, pag top view, this is top view. No? So, mo niya itong bolt. Mo niyang head sa bolt. Ara. So, kaning color green, ara. Mo na ato ang bearing area. Pero pag titingnan mo sa left, ito, side view, mo gyapon ang area good. Pero para technical gid ta ba? No, para sa mga area pero pababa man gud ato ang force. So I hope that you could understand that. Okay? So therefore, proceed tayo. That is area ng ating pag-bear. Tapos times number ng ating tawag ito bolts. Pwede po ta mag-NS, yes. Kapag nakapalaman po dyan, pero mostly pag nakapalaman, depende kung katong sa tunga ang gina-analyze or katong sa outer part. Kung outer part, ang bearing nga ginapangita, times 2. Pero kung katong tunga lang, multiplied by 1 lang siya. Okay? So, para ma-solve natin, equate natin si actual equals allowable. So, that is 1.2 FU. FU natin is hindi binigay, no? Pero based sa ating mga standard, FU is equivalent to 400 MPa. Di ba? Ako mag-quiz tayo, pangutana lang doon. Yung duma na lang, grabe po. Gamay na lang na. So that is 400 MPa equals F, yan yung hinahanap. Area ng ating bearing area. Kanang naka-color green. Diba? That is thickness of our plate times diameter of our bolt. So that is thickness of plate is 15. Diameter ng bolt is 20. Number of bolt, 10. Tapos number of section is isa lang. Sige, sulat na lang ako para masundan. Pero i-calculator na. Ang AP is thickness ng ating plate times diameter ng ating bolt. NB, NS. This taas, F is equivalent to 0.25 pi diameter ng bolt squared. NB, NS. Okay, so what is our force F in terms of bearing? 1 million? 1,440,000 Newton or 1,440 kilonewton. Final answer. Kanang duha, sayang na na, syempre. Mo man ang topic nato, sige na tagbalik-balik. So yung main natin na topic for this
question or situation is yung number 3. Si load capacity F based on tensile strength. Ayun na. Explain natin yan last time, di ba? So, yung formula niya is MC over I. Tama. MC over I. Tensile. So, more siya bending stress. No? FT. Binigay ba? Yes. Allowable natin is 125 MPa. Then, yung ating actual FT is equivalent to MC over I. Uy, nagkapoy mo ni si M. MC over I. And then, so paki-review dito sa atong video last time. We have explained that yung I natin, imbis na I plus summation of summation of I plus AY squared, di ba? Kita na sa itong past video. Imbes na I plus AY squared, ginawa na lang nating AY squared. Kasi yung I is napakaliit, no? Kumbaga, kinadisregard na siya. Okay? So, yan yung ibig sabihin, dapat is, ulit na lang ako recap, I plus AY squared dapat, pero gina-cancel out na siya, AY squared na lang ang gina-consider kay maliit na value lang daw si I. So, mauna siya nga, then igawas na to si A, di ba? Kasi same lang naman ng mga area yung ating bolts. So, therefore, AY squared. A summation of Y squared. Nani sa last video. Numdumi na lang god. MC over I, MC over A summation of Y squared na lang siya. Okay, so proceed tayo. Let us solve for our A summation of Y squared. Sa may pasabot, ana. Diba? Kasi we are transferring our moment of inertia. Ito yung neutral axis natin. Ito yung, kumbaga, munang main nato, diba? Main nato na neutral axis. Mga nang pinakatunga sa tanang tunga. Diba? Obvious man pod kay 10 man siya. Uy. O man nato nung ugly. Diba? Medyo obvious man pod kay 10 man siya. So, mo niya to ang NA. Diba? So, ito yung neutral axis natin. Then, yung bolts natin, mayroon silang sariling mga neutral axis. Kaya nga, meron tayong I plus AY squared is transfer of moment of inertia or transfer of inertia. Pero again, cancel ang I mo ng AY squared. Transfer of inertia. So, Y squared na lang atong hunahon og area. So, area tayo, first is 0.25 pi, diameter ng bolt is 20 squared. O, na tayo area. Tapos, summation, ibig sabihin lahat. Kita niyo ang Y natin, by definition, is neutral axis papunta sa sariling neutral axis or center of gravity in each bolt. Diba? Tapos summation na to. First one, eto, yung mga malayo. Si number 1, si number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si number 9, and si number 10. Diba pag Y, ang ilahang Y is same lang. Diri, padulong diri. Same lang na sila. Is baba. Sige daw, paki-chat. What is our Y sa bolt 1, 2, 9, and 10? Same na sila. O, na yung mga measurement ha. 30, 60, 60. 170, question mark. We have 120. That is, ang 170 kay nagsobra sa tumoy na siya ordonyes. So, 60 plus 60 lang siya. Yes, correct?
That is 120. So 120 times 4 kay upat man kabuok. Di ba? Naka-squared ang 120 kay y squared man. Tapos times 4 kay upat sila. Okay na? Ang kaning si 2, 3, 4, 5. Si 5 ug si 6, syempre 0 na siya ha. Ay, butang lang ako dali para ma-emphasize. Next. Si 3, 4, 7, ug 8. Same lang sila distance sa y bar, yes. Dito, papunta dito. Pila man na sila. That is plus ha kay summation man. That is, yes, that's correct. 60 squared then times 4. Then butang lang ako ni si 5 and 6 ha. Plus 0 kasi wala silang distance squared times 2. Wala lang para di mo matingala, sir, asan duha? Wala, lara, 0. Okay, so paki-calculator, what is our A summation of y squared? Save sana po. Tara. (181). Double check na to ha. 0.25 pi d squared. 120 times 4. 60 times 4. Sure mo, ana. Taro nga ang open and close parenthesis. Kasi na ay kulang o close or open. Kada man ta usahay magkamali. Yes, kanang 22, that's correct. I-double check Ordonez and Cabiliza. Parehas po sila mali. Siguro sila ay nakalimot o close parenthesis. Okay, tama na daw. So that is 2261 9467.11. That is in millimeter raised to 4. Okay. Okay, so close and open parenthesis daw. Sige, proceed tayo. Yung FT natin is given. Actual is equivalent to our allowable na to. 125 is equivalent to our M moment. Sa asa man gikan ang moment? Siyempre, drigikan. No? Kay MC, i-erase ko na lang ha. Para di na ma-erase. Ang moment na to is gikan kay force F times eccentricity times C. A summation of y squared. So force natin, yan yung hinahanap, F. Then, E natin, eccentricity is 250 millimeter. C natin, no? Para maka-attain tayo ng maximum bending stress, no? Or tensile stress, di ba? Itong pinaka outermost fiber. Or kumbaga, neutral axis ng pinakamalayong bolt. So, parehas man si 1, 2, 9, 10. No? Sa taas din ang mas stress kay sila man ang mas mabend, no? Kaya sa ilalom, makad man siya, ma-compression, sa taas is tension. Diba? Tungod aning force F, drawing na to, kumbaga. Maana siya, oh. Exaggerated. Mabend siya. So, kaning sa kuan, tungod aning moment, force nga mahimo siyang murag moment, naman bend siya. Dria is ka nang mo, mas mo harden pa siya, mo ma-compress. So, ang kung tatanungin, saan yung stress in terms of tension, yung nasa taas.
So, yung outermost fiber natin is from our neutral axis dito papunta sa kaniyang. So, that is our C. So, based dito, no, natubag naman po nino ganina, that is 120. Divided by, paki-input, 2261947.11. Make sure na nakapanihapon na mo, or dala paminaw, dala hongit. What is our F based on tensile stress? 94247. 9 Uy. Tapos sa 9. 94247.780 Newton. So, convert natin into kilonewton. 94248 kilonewton. Kara. That is our final answer. Okay, so we're done with our first topic for today. Actually, topic man nato ni last time. Another example lang siya. So, let us proceed sa ating next topic. Questions, paki-type lang if you have any questions so far. So, ano siya? Dungagan na to, no? Number 4, dungagan. Maximum load capacity. Question mark. Sige daw. What is our maximum load capacity? Number 1, number 2, or number 3? I-type sa chat box. Sino sa tatlo yung maximum natin? Kumbaga, kinsa tong respetuon. No? Yes, that's correct. Number 4. Si F is equivalent to 94.248. Ibig sabihin, no, pag mag-design nga mong connection, ikaw, pag siya shared, ako kaya siya makaya, 317 before siya mag-fail. Pag sa bearing, mas dako, no, 1,440 kilonewton. Pero, pag abot di ay sa tensile, weak kaayo siya. 94 lang kilonewton, no, mag-bend na dayon siya. Na mag-fail. No? Maglapas na og 125 ang iyahang stress. Ang kaya lang man daw niya sa tensile is 125. Ay, failure. So, correct. Number 4 is si 94.248. Okay, proceed tayo. Save na ako. Share screen. Okay, proceed tayo. Next topic class is balik ta. Ito, bending siya. Diba, may force P, mag-bend yung ating bolt. For today's another topic is torsion. No? Ibig sabihin, yung load natin is parallel sa ating area ng bolt. Parallel naman po gyapon ni, no? Pero murag kuan siya. Ano tili na ako ma-imagine man ninyo, no? Kani siya is ang iyahang eccentricity kumbaga is papunta sa ating x-axis. Hindi mo punta ka x-axis. Murag 90 degrees siya, no? Dari sa torsion is mag-twist. Ano na lang, imong palatandaan. Pag bending is mag-bend ang imuhang bolt. Pag torsion, mag-twist. Kita nimo, mo ni ang ulo sa head of our bolt, nasa gilid niya. So what will happen no mag-twist ang atong bolt?
stress kaya po na. So, muna itong topic karon. Bolt rivet torsion. Diba? Kabalo mo ng torsion, no? Kuhan ka po na siya, kilonewton meter, pero matwist siya literal. Kung morning bolt, kaning pen na, ay, di makita kong pen. Sa dagway. Kung pen mo na siya, matwist. Well, kung bend, ano siya, bend. Ay, mag-daot po na kong pen. No? So, twist, mo ng torsion, bend is, itong bend siya. So, muna itong topic. So, bending, torsional stress, represented by tau, TAU. Mura nag-ana class, ana. Wala mong gawin literal ngayon ani sa word. So, inana lang yung T nga gamay. Tay na may noona. Tau, TAU. Greek letter. So, tau, which is our torsional stress, is equivalent to TR over J. So, T is our, kumbaga yung force natin, ng pag-torsion na to, no? I-solve na to na. R is, kumbaga, distance. Kumbaga, kung sa to ang, kuhan mo na siya si MC over I, siya si C. Neutral axis papunta sa sino yung bolt na ina-analyze natin. Then, J is, kumbaga, mura siya, mura po siya inertia. Pero, dili siya literal na inertia. So, ang pag-solve kay J, may itong formula, ayan, ay inertia siya. Combination of inertia at x-axis and inertia at y-axis. Pag I, isa lang na, ix or iy. Pero pag j is combination of the two. That is our j. Okay. So, ang pag-derive class, ano ang yung general formula? Siyempre, pakita nato paano na-derive yung kanyang specific na formula. So, take note yung j natin. As I have said earlier, na-explain natin, dapat pag mag-transfer of inertia ka, I plus a y squared, diba? Or I plus a x squared. Then, pag we are talking about bolts, gina-cancel out na lang si I, literal, kasi napakaliit lang ng value niya, di daw gyapon makapikto, samok-samok lang daw. So, cancel out. So, that's why, dapat ix, na mo na lang siyang ay, di ba? Pag sa ix, imong gina-analyze, ay squared, di ba? Pag iy is ax squared. Di ba? So, mo nang summation of ay squared na lang siya plus summation of ax squared. So, take note, yung A dito is area ng bolt. A is area of bolt. Yeah, dili man siguro ka mag-design nga lahi imong bolt, no? So therefore, yung area dito at area dito is just the same. Pwede nating i-factor out. Ayan. Factor out na siya. So therefore, yan, itong formula na to, i-replace natin yung J dyan. So maging tau is equivalent to TR over A, summation of x squared plus summation of y squared. Again, by definition, base kanina, same lang sila ha. Pag tinawag na summation of y squared or x squared, that is just the distance from your neutral axis papunta sa mga distances sa centroid of our bolts. Mo na siya. Okay, so proceed tayo. Yung A dito sa kabila, transfer ko lang sa other side. So this is multiply. So dari ma-cross multiplication siya ba? So may mo siyang A times tau. It's equivalent to TR over summation of x squared plus summation of y squared. So take note class, natin another formula. Tau is equivalent to our P, point load na, load, kilonewton, load of, load because of our twisting, because of our moment, divided by the area of the bolt. So, duha na siya, TR over J o PM over A.
So kapag i-transfer mo to sa kabila, magiging PM is equivalent to tau. Taro na to. PM is equivalent to A times tau. Yeah. As you can see here, na siya, A times tau, A times tau. So, ibig sabihin yung A times tau natin dito, pwede natin palitan ng PM. So, that is our formula. Mo na i-memorize ha. PM equals TR over summation of X squared plus Y squared. So, that is the stress of our torsion based on our moment. Moment siya, moment. Duha mo guna. Ang second is stress of our torsion based on our load itself. Si PD. Diba? So, literal. That is just force over number of volts. Muna si PD. So, duha na siya, PM o PD. Ang PM is load coming from our moment. Na stress, si PD is stress coming from our load itself nga dili siya moment. Sige. Mamaya i-distinguish natin yan, no? So, PD is load reaction per volt. Ara. PM is moment reaction per volt. Duha mo gud na, no? So, pag naatay moment na siya, no, mag-counter ang ato ang mag-reaction ba sa volt. I-color ma-erase, ano na ma-erase. For example, so may color na ko ani. Pag moment is color green, sige. Ilisan ako og color green. So because of our load P, magka-moment tayo ara kanang gikoloran ako green. So because of our moment, 'di ba? Reaction is opposite but equal in magnitude, pero uno man sila hatian nila. So because of this moment, no, mo counter ni siya. No, mag-counter na siya, class. Ibig sabihin, patuyok man siya pa-clockwise. Masyag paano ba? Pa-clockwise. So, mo-counter ang imong volt. So, mag-counter siya. Tapos, patuyok siya nga counter. Pasaka siya. 90 degrees na siya. 90 degrees. So, pag diri counter siya. Counter. So, diri mag-counter. Pababa. Diba? Kailangan mag-reaction, no? Kung sa to ang force, mag-react siya. So, kanang color green. Yeah, that is the reaction because of our moment or torsion. Then, here comes our P. As you can see, yung P natin, P, pababa. Diba? So, mag-react po na tong volt based on our force P itself, dili sa moment niya. So, paano siya mag-react? Pasaka, yung color red, yung pasaka, di ba? Pasaka sila tanan. Na. So, kanang mga color green dra, yan yung tinatawag natin na mga PM. Ano mga PM? Uy. Mga PM mo na mga green. Kanang color red, mao na siya si PD. So, force P based on moment, color green. Force P based on our force itself, that is our PD, si color red. I hope that you could understand that. So, shear stress due to moment. So, makuha na nato si PM, di ba? Using this formula. So, shearing stress is PM over AV. Tapos, shear stress due to load alone, katong PD, that is just PD over AV. So, si PM, again, gikan sa tong moment, kanang color green, na to og color.
Mo ni siya si color green sa drawing. Si PD mo na siya nga stress tungod sa ato ang force itself, si color red. Okay, so na-establish na nato, formula pa lang na, no? Siyempre, di man ta mag-explain, no? I hate nga mag-explain na pos diretso dayon solve. Yang estudyante wa kasabot. Siyempre, wala gyud makasabot ron, pero arang-arang na gamay. Murag kasabot ba? Sige, so na-establish na nato, proceed tayo sa ating example. So, kung naglibog ka diri nga part, sige lang, balikan nato na unya kay mag-analyze ta sa moment tsaka sa load alone. Okay? So, situation number 3. From the figure shown, diameter is 22 millimeter. Diameter of bolt ni siya. Shear stress due to load alone. Most critical rivet. Shear stress due to moment. Maximum shear stress. Sige, sa-isahon na to. So, first class na hinahanap, again, we have 6 na bolt. Then, as you can see, yung ating load, dili pagid siya naka-vertical or horizontal, no? Naka-diagonal pagid siya. Palisdan, matadani. So, 160. Then, naka-slope siya. Rise is 3, run is 4. Kaya kayo natin na statics naman na. Kaya kayo na ninyo. So, first one is, ano daw yung shear stress kung load lang ang ating i-consider? So, hindi natin i-consider yung kanyang moment or yung kanyang, tawag nito, yung kanyang torsion. Pag-twist. Wala, force lang literal. So, muna itong topic nga sayon kaganina. So, proceed tayo. Saan ko ba ito ilagay? Dito. Number 1. Stress due to force alone. Tama ba? Due to load alone. Okay. So, stress due to load alone. Shear stress. So, shearing stress is FV. Is equivalent to our load, for example, P. No, pag load alone, anong tawag sa kanya? PD, di ba? Load reaction per volt. PD lang siya, PD. Then divided by area. Area ng ating shear or area ng volt. No? So, alone lang na siya, individual. Okay? So, sa number 1, proceed tayo. So, based din kanina, no? We have, binigay ba? Hindi, yung force lang. Actual yung hinahanap. Sige. So, dito, meron din tayong formula, PD equals FNB. PD equals FNB. Ayan na, PD is per volt na siya. So, dapat na-divide na siya. So, as you can see, yung F, ito yung F natin, kumbaga. Diba? So, yung PD is load reaction per volt. Hindi siya total reaction. Okay? That's why meron tayong formula, i-divide down mo sa number of volts. Okay, proceed tayo. So, for this one, PD natin, paano sa PD? PD is equivalent to our force. Sir, nakakuan man na siya. Nakadiagonal ko tayo labot, ana. Basta kay shearing stress, bisan pag mag-tuyok-tuyok na siya, shearing stress, gapo na. So, 160 divided by the number of volts, we have 6. What is our PD? So, based dito ay ninanak drawing. Because of our diagonal, pag PD yung pinag-uusapan, yung force na to magsagang siya. Change latanan o direction. Same color gapon ganina, no? Pag color green, pag color red, that is our load reaction. Mga si PD. Ano yung mga PD? No, pila sa PD class? 26.5
447. 26.447 kilonewton. Ano na? PD pa lang na. So, ang hinahanap talaga natin is FV. So, proceed tayo. FV is equivalent to PD, which is 26.447 kilonewton. Uy, ayan, naman ko. Unit. Divided by area ng volt. So, take note, class, yung PD natin is per, di ba? Per volt. So, ibig sabihin, yung area na gagamitin natin dito is per volt. Pod, unfair kay kag ang i-consider nimo is per volt, pero yung area natin dito is times 6, di ba? So, dapat yung area natin dito sa AV, pag ito yung gagamitin mo, yung AV dito, dapat per volt lang dapat. Per volt lang. Di ba? Lahat ng example ba nato kay total area ba atong ginasolve. Pero dito kay gi-divide naman nato siya per volt, so dapat per volt lang. Ibig sabihin 0.25 pi d squared. D natin is 22. Ayun ay times 6. Kay makansi ang inchik, no? Malugi tas negosyo. So, per volt naman siya ay napag times 6. 26 point, ay, 667, okay. Paki-change lang. Yes, thank you. Mali akong pagsulat. Okay, thank you, thank you. Point 25 by 22 squared. Ay, this is kilonewton. Diba kilonewton? 1,000 na lang class, 1,000 para may mong newton. Para MPA atong gawas. No, Newton mm squared dapat. So, or it kanang answer na to dala. I-times lang ng 1,000. Yes, that is 70.152. 152 MPA. Okay, Newton mm squared. That is our final answer. Very good. Sir, what if katong last time na to nga style? Mukha po na namang agi-agig PD, pwede yapon, no? FV is equivalent to force over area. Pero diri total area. Kung ganahan kag prayas ato last time, pero magamit maguni class para diri Pero kung nagdali ka, nagpugong si mo. So F ang gagamitin natin 160,000. Naka-Newton na siya divided by 0.25 pi 22 squared times 6. Mo ra gyapong istorya ha. Total area man ka mag times 6. So syempre lalabas dyan is just the same 70.152 MPA. Wala lang, i-explain ko lang kay basi mga luod mo. Class na siya. Okay. Pero eto, dapat pag nakaganito class, naka-torsion tayo, mas okay na nimong pag-solve kay magamit man gud siya unya. Okay, proceed tayo. Next, number 2. Number 2, ano yung hinahanap? Ala, naman rin yung ano. Wait lang, save ko muna ha. Natabunan di ay.
Ayan. Okay, number 2 tayo. Ano yung hinahanap? Most critical rivet. So, paano i-analyze yung most critical rivet? Okay. So, based sa ating tawag dyan. Based sa ating analysis kanina, so dugo na to. 'Di ba? Ang PD mo ni siya. Tapos, punta tayo sa torsion. Because of this force na 160, 'di ba? What will happen? Ito yung ating neutral axis. Ano to? Ay. Ano to nga? Ano itong neutral axis? So, because of this force, 'di ba? Di ba? Mag-curve siya ba? So, ibig sabihin, kumbaga, i-counter nato siya. Ano ba? Kani ba? Mag-anak ko siya nagpa-curve. So, based dito, pag i-transfer natin siya dito, kasi naka-anak class. Kita ninyo, ang iyang torsion, no, mag-twist siya counterclockwise. So, paano pag-establish? No? Dapat mag-drawing lang ka og 90 degrees, for example. Dito mag-start, for example. Because of our torsion, again, counteran na to. So, padulong sa baba. Yan siya. Dito nga part, drawing kag 90 degrees. Tapos, counteran na to na. So, ano siya? Pareha sila, no? Then, dito tayo, 90 degrees. I-connect lang guni mo ang center to center. Tapos, counteran man dapat na to. So, papunta dito. Yan siya. Ano mo? Tapos, eto, 90 degrees tayo. Counteran na to siya. So, pababa. Kani. Baliktad niya. Kaning isa. Baliktad din siya. Kay counteran man na to ni. So, dapat pasaka ni. Na siya. Ito, pagpapunta dito. And ito, pa-counter. Tapos, center to center. Counteran na to ang clockwise. So, ara siya. Then, last one, ito siya. Pa-clockwise. So, mag-counter tap. So, lagyan natin ng label. Ayan, nakalagay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is our bolts. Sa tingin ninyo, based on our forces, bigyan ko kayo ng clue. Pupuli ng utanang, hatag big clue, no? Mamaya, magagamit yung angle, pero mamaya na. Nag-analyze pa ta. Okay. So, sa number 2 class is yung most critical rivet. Sa tingin niyo, sino kay 1, 2, 3, kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino yung pinaka-critical? Sino yung rivet na effort? Kasi siya ang pinaka-stressed ba? Kanang doble gud yung effort. Kanang, kumbaga, isa ka direction ang iyang ginapugnan. Kalalong po niyo binisaya, sir. No? Kumbaga, isang direction yung kanyang reaction. No? Kina-counter. Diba? Again, we have our force load lang nito, yung color red. Diba? Counter sila, papunta doon, no? Pataas sila na diagonal. Then, because of our torsion, mo na ang mag-counter po sila kanang color green. Kita ninyo? So, nagduhin kog 90 degrees, di-counter na ko siya. Sino sa bolt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung pinaka critical. Again, meron akong sinabing clue. Yung critical, yung same ng direction ang kanyang hinuhold. Sharo.
4 question mark? 6, sir. 6. Wala na yung lahi. Tanawa daw. Imagine na daw. I-feel daw ang ilahang pain. Buguya sa pain. Uy. Pag 4, dili pod kay kasi tingnan mo, pag 4, ang pag load itself is going to the right, then pag moment going to the left. So, kumbaga, maibsan ang iyang suffering. No? Kaya mag-contradict man sila. Dili pod, not necessary. Ang number 1, dili pod. Kaya nag-counter ang ato ang red o green. So, kumbaga, because of our force and our moment, magkontrahan na sila. Di, maibsan ang iyahang suffering or ang kaniyang stress. So, na siya. Si number 6. 6 yung ating most critical, no? Pinaka stress kasi yung force natin na force itself tsaka moment, no, same sila ng direction. So duha ka buk iyang pugnan, loya pod niya oy. So therefore si bolt or rivet ba ni? Rivet, bolt o rivet parehas sa guna eh. Term na siya. Si rivet number 6. Then ang ilan na nato is same direction of force and moment. Reaction. Diba? Nakay 1 point. Proceed tayo number 3. Sige, number 3 na ta. Number 3. Shear stress due to moment. Ayan. So, shear stress due to load na nata. Nakuha na nato. Pero ngayon, due to moment. So, maganda. Naka-establish na tayo sa formula natin kanina. Diba? So, yung hinahanap natin for number 3 is si FV na PM over AV. Pero before we can solve for FV equals PM over AV, hahanapin muna natin si PM. Paano kunin si PM? PM is equivalent to TR over summation of x squared plus y squared. So, mo na namin memorize. Okay ba? So, gamito na ito ng formula, syempre. So, PM is equivalent to TR divided by, tanday na ako, summation of x squared. Summation of x squared plus y squared. Ayan. Okay. Sige, proceed ta. Isaw na ang pangita. So, unahin natin si T. Ano to si T o pangita? T is torque, di ba? Mura siya og moment, pero naka-torque siya, naka-twist siya. So, kumbaga, force times distance, gapon siya, no? Force times distance. So, mauna nang ginapangita ni Ordonez. Sir, magamit ba ang angle? Yes. So, because of our angle, naatay y and x component. Sige daw, sa y component, sa pag-solve. Mamukuha na dali, no? That is 160 times hypotenuse ani is 5, di ba? Di ba? Pythagorean. Sige daw. Masay times sa 160 para maging y component. Statics. Yan. Kung sino yung nakatayo, yes, very good. Siya din yung i-multiply.
So, y component nakatayo si 3. So, 3 times 5. So, what is our y component? Yan, 96 kilonewton. So, therefore, obvious na, no? Yung ating x component is 160 times 4 over 5. That is 128 kilonewton. Okay? So, proceed tayo. Muna itong neutral axis, muna si NA, neutral axis. So, torque tayo, dalawa. Si 96 na may distance na 30. So, 96 times, 300, sorry. Times 300. Plus, si 128 na may distance na 200. Klaro man, no? Dito papunta dito. Is 200 mm. Klaro man, 300 mm. So, that is 128 times 200. What is our T? Torque na siya, torque. Mura siya og moment. Pero ang twisting siya nga, ano. Ay, counter sila. Mag-respect gyapon ta. Ang T i-declare na to nga 96 times 300. Nga clockwise is positive. Di ba? Kay clockwise mo gani isa, oh. Kita nimo? Ang isa is counterclockwise. So mag-declare ta clockwise is positive. So this is minus 96 times 300 minus 128 times 200. Ito yung nire-respect natin si neutral axis. So, si 96 is clockwise, si 128 is counterclockwise. So, 3.2 na lang siya. Yan. 3,200 kilonewton per millimeter. Convert lang na ito noon niya. Next, dito tayo kay summation of plus y squared, no? Medyo marunong na tayong mag-compute niyan kasi yung last natin na example, no? Nag-compute tayo pero isa lang man to. Ang neutral axis, para kay 1, 4, 3, and 6. Ay, unahon na to si unahon na to. Si 9. X man, X, dito ay si, paras man. 1, 4, silang unom. 1, 4, 2, 5, 3, 6. So, sampulan ako isa. Itong violet. So, dito, papunta dito. That is our X. Pero sa lahat, so as you can see, same lang sila ng distance X. So, based dito, ang distance X natin, 180 man na, no? Common sense, 90 millimeter. So, ang X natin, summation na, so tanan. So, that is 90 squared, kasi X squared times 6, silang 6. Plus, so Y squared tayo. So, si 1, 4, 3, and 6, same sila ng distance, ito. Siya si Y, siya si X. So, kita ninyo, from our neutral axis, papunta sa 4, 6, 3, and 1. So, times 4 lang. 100 times 4, naka-squared. Then, lalagyan ko lang ng 0 times 2 para kay 2 and 5. So, pwede naman na wala, pero wala lang. Basi matingala mo ba? Asang duha?
Ang duha walay distance based on our y-axis. Diba? So what is our summation of x squared plus y squared? 8,600. 8,600 millimeter. Raised to 2 millimeter. Yes, very good, very good. Next, proceed tayo. Dalawa to, di ba? Moment due to our x component, si x component, and moment due to our y component. So, PM, kanina formula, PMX is equivalent to TRY. Diba? Pag PMX, RY. Diba? Ano man na? Pag X, Y nga distance. Pag PMY, RX na distance. Okay. So, PMX is equivalent to TRY, then divided by summation of x squared plus y squared. Kompleto naman taan eh. T, meron na tayong T, 3,200 kilonewton na siya per mm. RY natin, again, sabihin RY. Ang gina-analyze nato klasa is si bolt number 6. Take note of that, or rivet number 6. So, muna siya si X. Erase ko lang ha. Wala sa may noon siya, pero kani siya nga distance. So, ang RY natin is eto, RY, or yung Y kanina. Neutral axis papunta sa rivet na ina-analyze natin, which is yung pinaka critical para si RY. So that is times 100. Muna RY ha, mura siya katong C good na to sa MC over I. Tapos, meron na tayong x squared plus y squared na summation, 88,000. 88,600. Naka mm squared, so cancel out, kilonewton ang answer. So what is our PMX? Sige, tubaga. Disiksik man nato dire. Sige lang, maklaro magyapon. We have 3.612 kilonewton. Okay. Next, proceed tayo kay PMY. Okay ba? Ano ya? Kita na ko. Si PMX, kaning color violet ha. Kumbaga, mo na ning PMX na to. PMX. Kani mo na itong gina-analyze. Color violet na ha. Mo ni si PMY. PMY. Mo na itong gina-solve at the moment. So, proceed tayo. PMY, same pa rin. Palitan lang natin yung R natin ng RX. TRX over summation of x squared plus y squared. So, 3,200 times Rx. Kung morning Ry, morning atong Rx. Diba? Distance lang niya. 90. Divided by 8,600. So, what is our PMY? 3.251 kilonewton. Ara. Siyempre, di naman PMX, PMY yung hinahanap natin, yung PM talaga. Ano, gid katong PM, gid kanyo. Kanang nakaana, gid siya, PM. So, ipay-tagurian lang good na, no? So, we have our PM, law siksik yun, is equivalent to the square root of PMX, 3.612 squared
plus PMY 3.251 squared. What is our PM? Grabe gisigo mangyad mura mag out na og space. $4.860 kilonewton. Mo ng PM. Pero hindi PM yung hinahanap natin. Yung hinahanap is si FV. So therefore, dili na lang ako yung continue ha. Number 3. Sayang mamang next page ta. Last naman eh. So FV, ay small pala. FV is equivalent to PM divided by AV. Take note, pag PM yung ina-analyze is isang volt lang yung ating ina-analyze. So, 4.860 divided by isang volt na area, 0.25 pi D. Diameter natin is, low diameter, 22. Squared. What is our FV? Kita man na, dili man mo maglisod og tan-aw. Sorry kay na siksik na ako. Kuan class, kilonewton magud ni. So 8,000 na lang siya, newton. Para newton mm squared. Mm squared. Laka. Nagtipid man. Oo. I-times 1,000 na. That is 12 point. Wait lang ha. Choice na ko tanan. That's correct ha. Tama na. Ako lang siyang i-erase kay. Nagtipid ko. FV equals PM over AV. 3,251 kilonewton over, newton na pala. 0.25 pi 22 squared. Isang volt lang, basta PM tsaka PD. So, 12.785. That's correct. MPA. Okay. Okay, kayo. Final answer. Unya, sa number 4, dako nakitag space. Okay, so that is our stress due to torsion or due to moment or torsion. Next, maximum shear stress. Ibig sabihin, pag maximum shear stress, combination of load and moment. Meaning, load and moment. So, kumbaga, medyo kompleto naman tag-data. Ang pansak na lang nato. So, i-drawing na ako ha. So, for example, ito yung bolt natin. Kanya si bolt number 6. Ano si bolt number 6? Si rivet number 6. Ano sa rivet number 6? Ilayla ha. So, natay force. Ano itong P, tawag na ito, ano saya, PD. Mana si PD. And then, meron tayong PDX tsaka PDY. PMX tsaka PMY. So, pasaka siya, no? Para siya, si PMY. PMY, tapos, ito yung PMX. Diba? Okay man. Pero, unya, magamit man gid gyapon nato
si PDX tsaka PDY na lang para ma-convert natin. PDX and PDY. So, kapag PD lang siya, yung kanina, ito to PD. Ano? Si, solve na ako balik Si PD is, pang substitute na to niya class. Si PD is 160 divided by 6, which is na-solve natin kanina, 26.667. 667 kilonewton. Kailangan natin to sa number 4 So, ginasolve na lang ako daan. Tapos, si PDY, ay, 96, no? Kay PD, di ba ni? Sa Y. So, i-counter ni PDY. So, 96 divided by 6. Paki-calculator class, pila si PDY? $7.667. Tama ba na? 96 divided by 6. Ay, kaganin din ang answer. 16. That's correct. 16 kilonewton. Then last one, si PDX, pang-counter niya. This is our Fx and this is our Fy. Sharo. So, PDX natin is 128 divided by 6. Pila? Okay lang, lagura, grabe. Mapasaylo pati ka. Sir, ang PMAV, sir, kay 3.251 imbis na 4 point sa number 3 na FV. Okay. Sige. Tama. Pero ang pag-calculator ninyo, nasundan man ninyo, no? So, kumbaga, akong pagsulat lang ang mali. Sige, tabunan sa nako. Thank you, Ordonez. Abdi kagmato Ingon siya, ako ang nasulat daw is mali. Are. Color red. Kanino? Ang PM natin is 4.860 or 4,860. Pero tama yun yung pag-calculator. Sige. 12.785. Okay, bike na ta. Thank you for that, Odonius. 21.333. 21.333 kilonewton. Kompleto na. Meron na tayong PDX, PDY, meron na tayong PMX, PMY. We can proceed sa number 4. So, keep ko lang muna hawi. Himala, wala binong ang akong pen tablet karon. So, number 4 tayo. Itali na lang ako daan class para dili ta mawala. Sa number 4, we have, ang kailangan kasi natin is si PDX, PDY. Kasi combination, di ba? PMX, and PMY. So, PDX, na-solve na natin, 21.333. Putiha pala yung subject yung sound naman. 16 ang PDY, 16 kilonewton. PMX, 3.612. 3.612. What if, no? Sa first step pa lang ba? Mamali ka kapuya pag mag-engineering.
3.2. Habang gasol ba? Realization, magagkalit, sir. Kapoy mo yung maestro, no? Akong gasol, isa lang kaya mo. So, kompleto na. So, yung hinahanap natin is FV. Then, imbes na PM or PD, yung P total over AV. Muna na, dra. So, ibig sabihin, yung P total yung hinahanap natin. So, therefore, kuan lang guna siya class kaning tawag ani Pythagorean. O, isagol lang nato sila ba. So, that is PD, tagsulat, PDX plus PMX. Okay, pang pares lang nato ang naka-X squared plus PDY plus PMY squared. Muna ang P total. PT. Ang pansak nga tanan. 21.333 plus 3.612 plus 16 plus 3.215 squared. So what is our PT? Karon ba ang result, no? Wala pa na abot basi habang solve ta diri na ano yung result sa 31.488 kilonewton. Nya, pag PRC ang ilang result kadlawon ting gawas. Pulaw na pud tag kuan ng paabot. So next, last step na tayo. Si chismis dira, sir. Input na dira 31.488, that is our PT, divided by AV. So 0.25 pi, diameter is 22 squared. Isa lang ka volt volt. Isa lang ka volt class kay, di ba? Yan na pod 1,000 para maging Newton. Mm squared. That is 82.834 kilonewton. MPa, megapascal. Yan, final answer. Ay, salamat. We have another problem. Taas ba ni? That is maximum shear stress. Ibig sabihin, combination na siya ng ating, yung dalawa. Okay. See? Oh, goni. We have our last problem na lang, class. Kasi yung isang, let us just continue ngayon. Ay, sa po attendance ya. We need to continue kay para next nato na topic, next nato nga pag nga session is another topic na siya. So, medyo bilisan lang natin to. Again, kuan lang ni siya. Same lang siya, ani, pero mas dali siya. Ibig sabihin, hindi siya nakaslant. So, bilisan lang natin, pinaka-speed. So, siguro mga 15 minutes ni siya isolve.
Di na ako tagulag chismis para malita. Okay, so proceed tayo for our last problem for today. Situation 4, refer to the bolted connection shown. Yung P natin is nakatayo. Ayan, mo naman na nakapadugay ganina, no? Naka-diagonal. So given A is 70, B is 140, C is 70, D is 200, FV is 140, bolt diameter is 20. Using the allowable shear stress of bolt, determine the following. So number 1, load P due to load only. Number 2, load P due to torsion. Number 3 is due to load and torsion. So same lang, literal. Same kanina pero mas madali kasi nakatayo. Dapat di kanina itong giuna, no? Kaysa yun. Anyway, so proceed tayo. Speed lang ni class. Speed. Pasasa na to. Number 1. So, pag load only, akong napalong. So, pag load only, force over area lang, no? PD is equivalent to F over ND. So, F natin is P. Pangita po ng variable. P and D. Ang ND natin is number of bolt. We have 4. ABCD natin is 70, 140, 70. 70, 140, 70, and 200. PD na siya. Pero yung hinahanap natin, ang binigay is FV. Yung allowable natin is 140 megapascal MPa. Tama ba? Ara 140. Tapos, ang formula natin is FV, relate natin kay FV. Actual kay allowable is equivalent to our P divided by AV. Na individual na siya. So, ibig sabihin 140 equals P. Ang P po natin is P over 4. Tamo ka po ng P niya eh. Ano, redundant ba? P tapos P. Isdan ako kasi sa mukha ninyo eh. Ilisdan oy. F para eto R na lang sa mukha. R. Para eto R over 4. So kani R over 4. PD ni siya, PD. So therefore, mo ni ang R over 4. Yes, din niya akong struggle kay P, nagana pug P ay sa mukha mo. So ana siya, R over 4 AV. So ibig sabihin R natin, yun yung hinahanap, R divided by AV, 0.25 pi, diameter ng bolt is 20. Isdan ako sa mukha ng P. Times 4. So, yung 4, mabutang na siya sa ilalom, di ba? Okay lang. Paras naman na, di ba? So, R over 4 or AV over 4. Ay, R over AV times 4. So, what is our R? R is... na-squared pi d squared. Okay, dungagig squared plus... Lisdan ako mukha rin P. Puro ng tapi. 175 929.189. That is in Newton, so R is 175.929 kilonewton. Mana. Next. Number 2, torsion only. So, pag torsion, kwaon sa nato si
PM. Diba? Tama ba? PM. Pero para makuha si PM, kailangan na to si ito formula gani, TR over summation of, or si J, di ba? Summation of x squared plus y squared. Pataka lang ang formula. TR, x squared, y squared. Oh, tama. Okay, proceed tayo. First one is si T. Ang T po natin is R. Okay, hindi naman siya binigay. So, R times, ito nasa gitna, di ba? Muna itong neutral axis si NA. So, ibig sabihin dito, papunta dito yung kanyang lever arm. Pila man na siya. Pila man yung tungaan eh. Kani siya alone is 140 divided by 270. So, eto papunta dito is 70 plus 70 plus 200. Pila class? 340. Very good. 340 mm. So, times 340. Butang naman ako. 70 plus 70 plus 200. So, 340 R. Wala na tayo T. Next is, ang R, ang R na to, tama lang ako eh. Ang R, diba radius? Yung pinaka-stressed. So, parehas lang niyo, no? Kani. So, pag point P, so magsagang siya og padung sa taas. Diba? Saka. Tapos, tungod ani, color green tayo, mag-clockwise siya. So, therefore, dring apart, no reaction ha, due to, ito, diba, mag-moment man na siya class, same kanina. Ayan. Ano siya. So, pugnan niya dring apart, tapos kani is, magpugong pud sa pikas. So, ara. So, ang most critical niya, numberan na to. Si number 1, si number 2, si number 3, si number 4. So, si number 4 yung pinaka-critical. Diba? Kasi same sila. Okay. So, yung distance natin, papunta sa pinaka-critical is, that is 140 divided by 2 is 70 and 70. So, this is our R. 140. 140. Next, dito tayo kay summation of x squared plus y squared. Patrong po ni. Kay x squared na distance duha ka 140. 140 squared times 2 plus kay x squared pa niya. Tapos dalawang si 2 tsaka si 3 is dalawang 70. 70 squared times 2. Punta tayo sa y squared, no? Obviously, wala tayong distance sa y, 'di ba? Kay tupong man sila tanan. So, plus 0 squared times 4. So, what is our summation of x squared plus y squared? $490,000 millimeter squared lang ni siya. Kompleto na. Pa-input na nato ni. Unahin natin si PMX. PMX is TRX, RY di ay. RY divided by summation of x squared plus y squared.
Pero, upon investigation, wala tayong value ng ry. Diba? Wala may y nga distance. Ry is equivalent to 0. So, therefore, that is 0. Okay, 0 man eh. Okay, proceed tayo. PMY is TRX over summation of x squared plus y squared. Kanina, ano yung value? So, PMY, ang tipo natin is 340R. RX natin is katong pinaka ano siya si RX. RX din eh. No? So, that is 140. Then, last one, 490,000. Sige daw, class, paki-divide. Ay lang mo tayong R. 340 times 140 divided by 490,000. What is our PMY in terms of R? .971. 0.971. Hara, puro naman ito variable. Ani? Sige, so yung PM natin, padayon lang ta. Summation of, Pythagorean da eh. 0 squared, diba? PMX. Ba't sana to? Di ita palata nga nagdali ta. PMX squared plus PMY squared. So, that is PM is equivalent to 0 squared plus 0.971 R squared. Nge, cancel out, no? Ma-cancel out ang square root, ma-cancel out ang squared. So, 0.971 R. Diba? Tama, diba? Naka-squared man eh. Square root. So, PM is 0.971 R. Palayan ta. So, sa number 2, proceed na tayo kay FV is equivalent to PM over AV. Sa number 2 niya. So, therefore, that is 140 equals, ang PM po natin is 0.971 R. AV natin, area ng isang rivet, bolt, 0.25 pi 20 squared times 4. O, ara. Naana tayo number 2. Sir, nasubrag isa ka 0. Saan na nasubrag isa ka 0? Diri sa taas. Si PMY. 49,000. Okay. Sige. Pero tama yung pag-calculate, no? Ako na nubra. Pero tama yung pag-calculator, no? Sige, very good, very good. Ay, palata, sir. Dali ka. What is our R? 45,290. Lagay mo or doon yes. 18. 140.971.25 pi. Ay, sorry. Ara. Ang 4 wala 4. Kasi isang bolt lang yung ina-analyze natin. Sorry. Ang gala ang 4. So, itong term ganina. Isa ka bolt lang. Itong tawag na ito. Per bolt. Diba? So, wala times 4. Dili mo kung tanaw na 4. So, 4,529. 4,529
5.878. Okay. Newton. So, R natin is 45,000, 45 today. 296 kilonewton. Okay, last one. Ang last one is combination. So, same sa ginawa natin kanina, i-combine lang natin sila. So, next page ko kay para dire-diretso or FV pa din natin is 140. Lahat ng data kanina gagamitin lang natin. PMX natin, based kanina is 0. PMY natin, based kanina is 0.971R. 0.971R. Tapos, proceed tayo kay PDX. PDX, wala man tagapugong og ano. Drawing na to. Balik tayo because kung if ito yung bolt natin, which is yung pinaka-stressed si number 4, si bolt number 4. Ano na natugtarong? Bolt number 4. So, may force tayo na pataas. So, yung ating R is our P, D, Y. No? Wala tayo PDX. Okay, sige. So, PDX is 0. PDY is katong R kaganina, literal. Delete. Ano si PD? R over 4. R over 4. Isa laman ka bolt. So, na over 4. R over 4. Ara, kompleto na. Or, para masign i-type 0.25, di ba na? R. Proceed na tayo. PT is equivalent to the summation of PDX plus PMX squared. Paki-calculator daan, class. Para makancel out naman dyan, no? Plus PMY. PDY pa rin. PDY plus PMY squared. Botang la tanan. PDX is 0, PMX is 0 pod. Parehas ra. Plus PDY is 0.25R. PMY is 0.971R squared. So, cancel out lang kay tungod na atay square root. So, paki-add na lang, class. 0.971 plus 0.25. Muna itong PT. That is 1.221R. Very good. Ara na, pang last na yun. So, based sa ating problem, FV is equivalent to FV is equivalent to PT. Again number 3 is combination. So, mo nag-combine na to, same kanina. PT over AV. Take note, isa lang na siya ka-bolt. So, therefore, 140 equals 1.221R divided by 0.25 pi, diameter is 20 squared. Na. R is equivalent to, ay sa wakas,
naka-kan pa no? 36,000 electric fan ako. 36,021.537 Newton or 36.022 kilonewton. Ay, salamat. Final answer. So that ends our topic for today. Attendance po tayo. Pas-pasa lagi ka attendance. So thank you for listening. Again, yung mga students na wala ngayon, thank you for watching our video. Last na ta. Doon na lang ang topic. So our next topic is welded steel connection. May mo na ta mga welder. Sunod kay weld na. Karon kay bolt man. So welded, that is our second to the last topic. And our last topic is LRFD yata to. LRFD nga steel connections pa din. So again, thank you for bearing with me. Thank you for attending. And also thank you for reviewing our video. See you again tomorrow. Goodbye, class. Attendance, kas ala nga, mag-tagbaw na po ko. Check, sige.